Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sandra at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na puno ng mga alaala. Hindi ito isang kwento ng kabiguan o tagumpay, kundi isang kwento ng mga damdaming hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang kwento ng mga sulyap, mga ngiti at mga sandaling magkasama kami ni Tito Carlo na sa kabila ng pagiging malapit sa isa't isa, ay nanatiling isang lihim na hindi namin kayang aminin sa isa't isa. Unang beses ko siyang nakilala noong bata pa ako. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng aking tatay. At si Tito Carlo ay laging naroroon sa mga pagtitipon, sa mga kaganapan sa buhay namin. Kung tatanungin mo ang iba, sasabihin nilang siya'y parang kuya o isang tiyo na malapit sa pamilya. Ngunit, para sa akin, siya ay higit pa. Siya ang aking protektor sa mga oras ng pangangailangan, ang taong may malasakit at laging handang makinig. Hindi ko noon napansin, ngunit sa mga simpleng araw na iyon, unti-unting tumubo ang isang damdaming hindi ko kayang itanggi. Hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing magkasama kami sa isang mesa. Habang kami ay nagkwekwentuhan at tinatangkilik, ang mga paborito naming pagkaing tinutulungan niyang ihanda, kasama na sa mga pagkakataong iyon, ang mga turon na palaging abot ang init mula sa kawali, bago ito ilapag sa luma niyang mesa. Ang bawat kagat ng turon ay may kasamang matamis na mga saloobin, na parang isang lihim na hindi pa rin kayang ipahayag. Ang mga gabing iyon, habang ang malamlam na ilaw ng lampara ay humahaplos sa aming mga mukha, ay ang mga sandali ng aliw at tahimik na pagninilay. Nasa gitna kami ng kwentuhan, si Tito Carlo ay madalas magbigay ng malalalim na pananaw sa buhay, pati na rin ang mga simpleng kwento ng kanyang kabataan. Laging matamis ang kanyang mga salita, at may bagay sa kanyang tono na naglalaman ng isang malalim na pangunawa sa mga bagay na hindi ko pa kayang maintindihan noon. Tila ba may mga sikreto siyang tinatago, at sa bawat pagkakataon, parang ang aking puso ay kinikilig sa bawat sulyap at tuwa na ipinapaabot niya. Ang mga mata ni Tito Carlo, bagamat hindi palaging nagsasalita, ay mayroong lakas na parang nagsasabing may mas malalim na ibig iparating. Tinutukso ko siya minsan, na tila hindi siya natatakot sa mga bagay. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, madalas magbuntong hininga si Tito Carlo at magpapaabot ng isang maliit na ngiti na parang siya na lang ang may alam sa lahat ng ito. Minsan, iniisip ko kung may nararamdaman din siya sa akin, ngunit hindi ko kayang itanong. May mga pagkakataon ding malalapit kami, nagkakasama sa mga simpleng lakad, o kaya'y habang nagkakwentuhan kami sa kanyang luma at maaliwalas na bahay. Walang anumang halakhak, walang malalim na tinginan, ngunit ang init ng kanyang presensya ay palaging nararamdaman. Tila ba ako ay nasanay na sa kanyang pag-aalaga, sa mga simpleng tanong na ginigiit niyang wala akong iniintindi, kundi ang sarili. Ngunit sa bawat tingin na ipinapaabot niya sa akin, sa bawat sulyap ng kanyang mata, isang katanungan ang nagsisiksik sa aking isipan. May iba bang nararamdaman si Tito Carlo sa akin? O baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito? At siya ay nananatiling isang malapit na kaibigan lamang sa aking buhay. Ang pagmamahal na itinagong ito ay parang isang lihim na hindi kayang ilantad. Sa mga gabing iyon, nang magkasama kami, hindi ko alam kung ang saya ko ba ay dulot ng kaligayahan sa bawat sandali o ng aking sariling nararamdaman na pinipilit kong itago. Hindi ko pa noon kayang tanggapin na ang aking puso ay para sa kanya. Ang mga pagkakataong iyon ay tila mga panaginip na ayaw kong magising, ngunit ang puso ko ay hindi kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, nang mag-isa ako sa kanyang bahay at muli siyang nagbigay ng turon, ang tamis ng balat, ang kasabikan sa bawat kagat, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko kayang gawing lihim pa. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag.
Isang bagay na mas malalim pa sa turon na iniabot sa akin. Ang mga simpleng bagay na ipinapaabot ni Tito Carlo ay nagsilbing simbolo ng mga damdaming tinatago ko sa loob ko na hindi ko kayang iparating. Sa bawat kagat, isang tanong ang sumasagi sa aking isipan. May pag-asa ba akong tanggapin niya ito? O may dahilan na ang lahat ng ito ay manatili lamang sa ating mga alaala? Ang kwentong ito, DJ Siren, ay isang paglalakbay sa mga damdaming matagal kong itinatagong lihim. Ang kwento ko ay hindi pa natatapos, ngunit sa bawat hakbang ng kwento ito, nagsimula na akong magtanong. Baka ang pinakamasarap na turon ni Tito Carlo ay hindi lamang ang pagkain, kundi ang mga alaalang magkasama kaming Isang hapon, nagpunta ako sa bahay ni Tito Carlo tulad ng dati. Hindi ko naman inaasahan na ang araw na yon ay magiging iba. Habang papasok ako sa pintuan ng bahay niya, naramdaman ko na may kakaibang init na nagmumula sa aking dibdib. May mga pagkakataon na hindi mo na kayang pigilin ang mga nararamdaman at sa araw na yon, wala na akong kakayahang magtakip pa ng mga saloobin ko. Nakita ko siyang abala sa mga gawain sa bahay, tulad ng usual niyang ginagawa, at nagbigay ako ng isang matamis na ngiti. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tanong na matagal ko nang pinipigilan ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Hindi ko na kayang tiisin pa. Kailangan ko na itong sabihin, kahit pa alam ko na hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Naglakad, ako patungo sa kanya at tumabi sa mesa. Tito Carlo, ang nasabi ko ng dahan-dahan. Ang boses ko ay medyo nanginginig, ngunit hindi ko iniiwasan ang kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, hindi ko na kayang itago pa. Naghang ang mga salita sa ere, at bigla akong napatigil. Gusto ko sana nasabayan siya ng mga detalye, mga saloobin na matagal ko nang itinatago. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tumigil siya saglit at humarap sa akin. Nang mga sandaling iyon, ang mundo ko ay parang huminto. Ang mga mata ni Tito Carlo na dati puno ng saya, ngayon ay tila seryoso. Hinawakan ko ang mga kamay ko, pilit tinatago ang kaba na bumabalot sa aking katawan. Alam mo ba, Tito, na matagal ko nang nararamdaman ito? Ang mga salitang binitiwan ko ay parang isang himig na hindi ko na kayang itago pa. Matagal ko nang iniisip na baka ikaw din ang may nararamdaman para sa akin. Hindi ko na kayang magpanggap na walang epekto sa akin ang mga sandali na magkasama tayo. Pero hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman. Tumahimik siya. Tumayo siya saglit at parang nag-isip. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Lahat ng mga saloobin ko na sana'y mabigyan ng linaw ay naging magulo. Wala ni isang salitang lumabas mula sa kanya. Tanging ang mga mata lang niya ang nagbigay ng sagot. Ngunit wala akong matukoy na anumang signal ng kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Ako, na dati puno ng tapang, ay biglang natakot. Nag-usap kami minsan ng hindi ganoon kabigat, ngunit ngayon, ang hindi pagkakaroon ng sagot mula sa kanya ay nagdulot ng hindi matukoy na kirot. Hindi siya nagbiro, hindi rin siya nag-deny. Ang sagot niya ay parang hangin, walang laman, walang tiyak na direksyon. Ang puso ko, na puno ng paghihintay, ay tila nabigo, hindi ko alam. Ang tanging narinig ko mula sa kanya, walang pagtanggi, ngunit walang pag-amin. Parang lahat ng lakas na itinago ko ay naglaho sa mga sandaling iyon. Ang bigat ng nararamdaman ko ay dumapo sa dibdib ko at hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga sumunod na sandali. Hirap na hirap ako. Ang mga tanong ko ay muling nag-iba. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit hindi niya ako sinagot? Ang hindi pagtalima sa aking mga salita
Hindi siya tumanggi. Pero hindi rin niya ako tinanggap. Parang ang sagot na iyon ay isang pader na hindi ko kayang daanan. Hindi ko kayang tanggapin ang katahimikan na nagsilbing sagot sa aking puso. Ilang minuto ang lumipas at hindi ko na alam kung anong dapat gawin. Tumango siya at nagtuloy-tuloy sa ibang bagay, parang walang nangyaring kakaiba. Hindi ko na alam kung paano ko siya huharapin o kung paano ko siya ituturing pagkatapos ng sandaling iyon. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko siya sinisi, hindi ko siya pinilit. Ngunit ang puso ko ay parang naguguluhan at nahulog. Hindi ko alam kung maghihintay pa ba ako o kung ipagpapalagay kong wala siyang nararamdaman para sa akin. Naglakad ako palabas ng bahay na walang kaalaman kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Ang pag-amin ko ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit ang sagot niya ay nagdulot ng higit. Simula ng araw na yon, hindi ko na alam kung anong nangyari sa aming dalawa ni Tito Carlo. Parang ang mundo namin ay nagbago ng hindi ko inaasahan. Ang mga huling sandali namin ay puno ng tahimik na tensyon. At kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang distansya na parang hindi niya ako pinapansin. Ang Tito Carlo na alam ko, yung maasikaso, masayahin, at laging nandyan para sa akin, ay hindi na siya ang taong nakita ko. Sa bawat pagbisita ko sa bahay niya, parang hindi na siya kasing welcoming katulad ng dati. Nang pumasok ako, nakita ko siyang abala sa kanyang mga gawain. Hindi na ako kinumusta ng may ngiti. Hindi na rin siya tumingin sa aking mga mata, na parang hindi ako naroroon. Kung dati ay may mga oras na mahaba ang usapan namin, ngayon ay tahimik na lang kami at halos hindi na siya nagsasalita. Kung magtatanong man ako, magbibigay siya ng sagot na hindi tumatagal ng higit sa isang saglit. Ang malambing niyang mga biro ay napalitan ng malamig na katahimikan. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang sakit sa puso ko ay hindi ko kayang ipaliwanag. Siguro nga, nagsisi ako. Ang ginugol kong mga taon ng pagpapanggap na walang nararamdaman sa kanya ay parang isang pirasong buo na naging seryoso. Hindi ko na kayang balik-balikan ang mga sandali ng ating magkasamang tawanan at kulitan. Sa ngayon, ang mga sandali ko ay puno ng tanong. Bawat tawa na hindi na narinig mula sa kanya ay parang isang butas na walang kasiguraduhan. Laging may pag-aalinlangan sa aking isipan. Baka nga nagkamali ako. Baka naisip niya na hindi ko kayang paghiwalayin ang pagiging magkaibigan namin sa ibang emosyon. Baka nahirapan siya sa sinabi ko at naging dahilan ng pagkakalayo namin. Lalo na nang minsan, hindi siya nagpakita sa akin ng kahit anong senyales ng pag-unawa o malasakit. Ang tingin ko lang sa kanya ay parang may kalungkutan sa mga mata niya, parang naguguluhan din siya sa mga nangyari. Kada tanong ko, ang sagot niya ay palaging malayo. Kumbaga, parang hindi ko na siya nakikita tulad ng dati. Pati ang mga simpleng usapan, napakabigat na at tila lahat ng mga galak na pinagsaluhan namin ay nawawala. Bawat sagot niya ay may halong pagkamiserable at hindi ko maintindihan kung ito ba'y dahil sa sinabi ko o dahil may iba siyang dahilan. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naging reaksyon niya. At mas lalo akong naging malungkot sa mga nangyayari. Sabi nila, ang pagiging tapat ay nagpapalalim ng relasyon. Pero sa aming sitwasyon, tila mas pinapalayo ako ni Tito Carlo. Para bang binigyan ko siya ng isang pasaning hindi niya kayang tanggapin. Para bang ako ang nagdala ng sakit sa puso niya na hindi ko kayang baguhin. Ang puso ko, na puno ng pag-asa na sana'y may pag-uusap kami tungkol sa nararamdaman ko, ay natigil sa mga sandaling iyon. Parang ako na lang ang nakarinig ng mga walang hangang tanong sa aking isipan. At sa tuwing makikita ko siya, ang mga sagot ko sa tanong kong, ano na? Ay laging may sakit. Naiwan ako sa isang malaking kalungkutan.
Pumupunta ako sa bahay ni Tito Carlo, ngunit parang walang nangyaring maganda. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung nagkamali ba ako o kung ito lang ang magiging reaksyon niya. Ang isang simpleng tanong sa kanya, "Tito, okay ka lang ba?" ay hindi na niya kayang sagutin ng maayos. Laging may nakatagong distansya. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya na nagkamali ako. Pero ang mga susunod na hakbang ko ay nakatali na sa kanyang mga reaksyon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga tanong ko sa sarili ko ay tila walang katapusan at ang puso ko ay patuloy na sugatang naghahanap ng sagot na hindi ko makuha. Ang dati naming matibay na relasyon ay nagbago at hindi ko alam kung paano ito aayusin. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Sa bawat sandali na lumilipas, nararamdaman ko ang lalim ng pagkakalayo namin ni Tito Carlo. Parang isang pader na itinayo sa pagitan namin at hindi ko na alam kung paano ito babangon. Ang mga dating magaan na usapan, ang mga simpleng tawa, ang mga kwentuhang walang katapusan, lahat ng iyon ay nawala. Ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat at ang bawat araw na dumadaan ay puno ng katahimikan na hindi ko kayang pagaanin. Masakit, sobra. Ang mga mata ni Tito Carlo ay hindi ko na nakikita tulad ng dati. Wala nang init ng pagtanggap, wala nang mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Ang mga galak na dati puno ng saya, ngayon ay mga anino na lang. Ang mga mata ko ay puno ng paghihirap na hindi ko kayang itago. Ngunit, sa bawat pagdaan ng mga araw, unti-unti, ang sakit ay parang isang pirasong sugat na hindi gumagaling. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Parang may kulang, may isang bahagi ng puso ko na naiiwan. Hanggang sa isang araw bigla na lang siya dumating sa harapan ko. Si Vince, isang lalaking bahagi ng nakaraan ko. Ang dating flame ko, na para bang muling bumangon mula sa mga alaala. Hindi ko siya inaasahan, ngunit ang mga mata niya ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam ng pag-unawa, nang hindi ako malilimutan. Habang nakatayo siya sa harap ko, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang nawala, ang init ng kanyang presensya. Ang mga salitang hindi ko kailanman narinig mula kay Tito Carlo ay parang isang aliw na hinahanap ko. Hindi ko alam kung siya ba ang hinahanap ko bilang isang pansamantalang aliw mula sa sakit o kung may mga matagal nang naiwang emosyon sa aking puso na bigla lang nagbalik. Ang mga gabing magkasama kami ni Vince ay puno ng mga simpleng kwento at mga sulyap ng nakaraan. Hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa amin. Siguro nga, ang aking puso ay tumatakas lamang mula sa bigat ng nararamdaman ko. Ang mga halakhak na kami lang ang nakakaalam. Ang mga sulyap ng paghanga na hindi ko nakikita kay Tito Carlo. Lahat ng iyon ay parang isang ligtas na lugar na hindi ko kayang tapon. Ngunit habang patuloy kaming magkasama, ang mga tanong ko ay hindi nawawala. Gusto ko ba si Vince dahil siya ay isang ligtas na pagpalit sa sakit na dulot ni Tito Carlo? O may pagnanasa pa akong muling magsimula sa kanya? Hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ay isang pansamantalang pagkagusto lamang o kung may mas malalim na dahilan kung bakit siya ang aking ginugol na oras. Minsan, naiisip ko na baka ginugol ko lang ang mga gabing iyon upang mapalayo sa sakit na dulot ng aming sitwasyon. Siguro, si Vince ang tugon sa kawalan na nararamdaman ko, ang paraan para matakpan ang mga sugat na patuloy na dumadaloy. Ngunit may mga sandali rin na nagsusumamo ang puso ko, na sana ay babalik sa akin ang dating Tito Carlo, yung tito na minahal ko ng tapat. Yung tito na hindi ko kayang makitang mawala sa aking buhay. Dahil kay Vince, natutunan ko na may mga bagay na hindi mo kayang pilitin at may mga damdamin na dumarating
na hindi mo kayang kontrolin. Ngunit pati ako, naguguluhan. Si Tito Carlo ba ang tinatago kong nararamdaman o si Vince? O pareho lang silang nagdudulot ng tahimik na dumaan ang mga araw at sa mga gabing ako'y mag-isa, walang ibang naririnig kundi ang tibok ng aking puso at ang mga saloobin na nagsisilbing mga anino sa aking isipan. Sa mga sandaling iyon, ang sakit ay hindi na para sa iba, kundi para sa akin. Hindi ko na kayang itago pa ang mga tanong sa aking puso. Mga tanong na hindi ko alam kung kailan ko masusumpungan ng kasagutan. Naglakad ako palayo sa lahat ng ingay, palayo sa lahat ng mga tao, at doon, sa kabila ng katahimikan, nahanap ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sa mga sandaling wala si Tito Carlo, natutunan ko na mas mahalaga pala ang sarili ko. Puno ako ng pangarap, puno ng mga plano, at ngayon ko lang naisip na baka sa sobrang pagtutok ko sa kanya, nalimutan ko na ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko, ang sarili ko. Sa mga gabi ng pagmumuni-muni, nakilala ko ang mga takot ko. Nais ko siyang mahalin, at sa bawat sulok ng aking kaluluwa, ramdam ko ang pagmamahal ko kay Tito Carlo. Pero, ang pagmamahal na yon, sa tingin ko, ay mas malalim pa kaysa sa isang simpleng pagkagusto. Hindi lang siya isang guro, hindi lang siya isang matanda na may matalim na mga salita at mapagkumbabang kabutihan. Siya na ang aking kanlungan, ang aking naging mundo. Ang mga pagmumuni ko ay nagsilbing liwanag na nagbigay daan sa mga tanong na matagal ko nang pinapalampas. Bakit ko ba siya ginugol ng ganoon kalaki ang puwang sa aking puso? Bakit siya ang naging sandalan ko sa bawat sakit at kaligayahan na dumarating sa buhay ko? Habang naroroon ako, nakatingala sa dilim ng gabi, napagtanto ko na hindi ko siya kayang gawing sagot sa lahat ng mga tanong ko sa buhay. Nais ko siyang mahalin, ngunit hindi ko siya kayang gawing dahilan para makalimutan ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap na, sa mga huling linggo, ako mismo ang hindi ko tinutukan. Minsan, sa takot na mawalan ng isang tao, nakakalimutan natin ang halaga ng ating sariling buhay. Ako na lang at ang mga pangarap ko. Hindi ko na siya dapat gawing dahilan para mawalan ako ng lakas. Ang pagninilay na ito ay nagbigay sa akin ng kalinawan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Tito Carlo, pero sa mga sandaling ito, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. May mga bagay na darating sa ating buhay na magbabago ng takbo ng lahat. Pero sa huli, tanging ikaw lang ang may kakayahang bumangon at magpatuloy. Kailangan kong muling buuin ang sarili ko, hindi dahil sa kanya, kundi dahil ito ang nararapat sa akin. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo ng iyong halaga para lamang sa ibang tao. Minsan, naiisip ko kung si Tito Carlo ba ang tunay na layunin ng aking mga nararamdaman, o baka naman siya lang ang simbolo ng lahat ng takot ko sa buhay, takot na mawalan ng pag-ibig, takot na mag-isa, takot na magkamali. Ngunit natutunan ko na sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung paano ko siya kaya pamahalin, kundi kung paano ko matutunan muling mahalin ang aking sarili sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo at kabiguan. Ang paglalakbay na ito ay isang pagninilay na hindi ko inaasahan. Sa bawat hakbang ko palayo sa sakit, sa bawat takaw ko ng hangin sa gabi, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay na kailangan ko ay hindi si Tito Carlo, kundi ang lumipas ang ilang linggo at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natutuklasan ang mga bagong katotohanan. Hindi ko akalain na ang mga tanong na matagal ko nang iniwasan ay magkakaroon ng sagot. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Tito Carlo nang wala kaming ibang kasama. Tahimik ang paligid at sa mga oras na iyon,
napansin ko ang mga pag-aalalang bumabalot sa kanya. "Huwag mong isipin na kasalanan mo," sabi ni Tito Carlo, habang ang kanyang mga mata ay tila malalim na nagmumuni. May mga salitang hindi niya kayang ipahayag ng buo, at ako, na sanay maghintay, ay hindi na nakapaghintay pa. "Bakit ka nagbago? Bakit parang iniwasan mo ako?" Tanong ko, ang pusong puno ng hindi nasabing hinagpis. Nagdalawang isip siya, tila hindi alam kung paano sisimulan ang sagot. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang tao na hindi ko inaasahan. Si Tito Carlo, na mas malalim pa sa iniisip ko. Pinilit niyang magbukas, ngunit naguguluhan siya sa mga emosyon na matagal nang nakatago sa kanya. "Hindi ito tungkol sa'yo," aniya, habang ang boses niya ay may kabuntot na pag-aalala. "Minsan, may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag o ilahad sa iba. Tinatago ko ang mga sakit na matagal nang gumugulo sa akin. Wala akong gustong ipasa sa'yo. Hindi ko kayang magdala ng isang pagkakamali sa buhay mo." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko noon naisip na ang mga desisyon niyang magbago at mag-ingat ay hindi para sa sarili niyang proteksyon, kundi para hindi ako madamay sa mga kasalimuotan ng kanyang nakaraan. Wala akong ideya kung gaano kalalim ang mga sugat na tinatakpan niya. At sa mga salitang iyon, naisip ko kung gaano niya ako pinapahalagahan, na ang kanyang malamig na ugali ay hindi dahil sa hindi niya ako mahal, kundi dahil sa takot niyang masaktan ako. Habang nagsasalita siya, ramdam ko ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang pangarap na hindi natupad, ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin noon. Ang pagkakakilanlan ni Tito Carlo ay hindi lamang tungkol sa pagiging guro o mentor sa akin. Siya rin ay isang tao na may mga lihim na matagal nang tinatago, at ngayon ko lang nakikita ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Bawat tanong ko na hindi nasasagot ay tila unti-unting natutugunan. Hanggang ngayon, naguguluhan ako, dagdag ko, ang boses ko ay tahimik, puno ng paghihirap. "Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito." "Hindi mo kailangan malaman lahat," sagot niya. "Ang mahalaga, naiintindihan mo na may mga bagay sa buhay na kailangan nating tanggapin, kahit hindi natin alam ang buong kwento." Ang mga salitang iyon ay bumasag sa mga pader na itinayo ko sa aking sarili. Hindi ko na kailangan ng mga sagot na wala siyang kayang ibigay. Ang pinakamahalaga ay natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay nasa aking kontrol. Masakit na makita siyang nagsisilbing protektor ng aking puso. Pero masakit din na makita ko ang mga bahagi ng buhay niya na hindi ko kayang baguhin. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi ko na kailangan ng mga paliwanag o mga sagot. Sa halip, natutunan ko na ang pinakaimportanteng hakbang ay ang pagharap sa sarili ko at sa mga emosyon ko. Minsan, hindi ang mga salita o ang mga aksyon ang magpapatahimik sa atin, kundi ang pagpayag na tanggapin ang sakit at magpatuloy. Habang patuloy, ko siyang tinitingnan, naramdaman ko ang pagbabago sa aking puso. Ang pag-unawa sa kanyang mga pinagdaanan ay hindi lamang nagbigay daan sa pagpapatawad para sa kanya at sa aking sarili. Ang proseso ng pagpapatawad ay hindi isang madaling hakbang, ngunit unti-unti ko nang natutunan na ang unang hakbang ay ang tanggapin ang lahat ng hindi natin kayang baguhin. Hindi ko alam kung ano ang magiging takbo ng aming relasyon, ngunit natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang maghilom. Hindi ko na inisip ang mga bagay na wala akong kontrol, kundi ang mga hakbang na magdadala sa akin sa lugar ng kapayapaan. Ang pagninilay na ito ay hindi isang tapos na kwento, kundi isang panimula sa aking sariling pagninilay, pagharap sa mga lihim ng nakaraan,
at pagtanggap na ang buhay ay patuloy na magbibigay ng Hindi ko alam kung anong dumaan sa aking isip ng mga oras na iyon. Pero may mga sandaling ang puso mo ay parang naglalakbay ng mag-isa. Iniisip ang mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Sa bawat hakbang ko papalapit kay Tito Carlo, parang may mga sagot na siya ring hindi kayang ilahad. Mga sagot na matagal ko nang inaasahan. Ngunit hindi ko inakalang darating ng ganito. Isang gabi, nagdesisyon akong maghanap ng mga sagot na matagal ko nang iniiwasan. Ang bawat galak at sakit sa pagitan namin ay nagsimula ng magdulot ng labis na pagnanasa sa mga sagot. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ang pagkakaila sa mga damdamin namin ay tila lumalala. Kaya naman, sinadya kong tanungin siya tungkol sa lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang patagilid na umiiwas, kaya ang lahat ng mga tanong ko ay lumabas ng buo. Bakit parang palaging umiwas ka? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pagkalito. Ngunit sabay na nararamdaman ko ang pagnanasa na makuha ang kanyang sagot. Si Tito Carlo, na tahimik na nakaupo, ay nagsimulang magsalita ng mabigat. Sandra, Anya, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Alam kong matagal na ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ang problema, hindi ko kayang magbigay sa'yo ng lahat ng kailangan mo. Kasi may mga bagay akong tinatago. Nag-uumapaw na ang mga emosyon ko. Lahat ng mga tanong ko, lahat ng mga gabi ng pag-aalala, lahat ng mga buwan ng pagtitiis, parang nagsimula ng magbukas sa harap ko. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya, at ang mga salitang iyon ay parang gumugol ng lakas ko. Hindi ko kayang magpigil ng luha. May mga bagay akong hindi kayang ibahagi. Patuloy ni Tito Carlo. Ang kanyang mata ay naglalaman ng kalungkutan. Mahal kita. Pero ang nakaraan ko ay puno ng mga pagkakamali na alam kong hindi ko kayang dalhin sa buhay mo. Iniwasan kita dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kaya ang ginawa ko, naglayo ako. Pinrotektahan kita mula sa mga bagay na hindi mo pa kayang tanggapin. Naramdaman ko ang sakit na dulot ng kanyang mga salita. Ang pag-ibig na matagal kong inaasam ay naroroon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may mga lihim siyang pilit na itinagong matagal na. Ang pagkakaroon ng damdamin para sa akin ay isang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Isang pag-ibig na hindi niya kayang isakatuparan dahil sa mga kasalanan ng nakaraan na alam niyang magdadala ng sakit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman ko. Ang puso ko ay nababalisa at ang bawat salitang binanggit niya ay sumasabay sa aking mga pagninilay. Ang mga pagkakasala ni Tito Carlo ay hindi ko inaasahan. Ang mga kahinaan niya, ang mga bagay na matagal na niyang sinikap na takasan. Ang pagmamahal na nararamdaman ko ay tila hindi na kayang ayusin ng mga simpleng salita. Naramdaman ko ang sakit ng pagiging hindi sapat, ng pagtanggi sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang bahagi ko ang nagsimulang maunawaan. Ang pagtanggi na naramdaman ko ay hindi pala ang kabiguan ko, kundi ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa akin. Ipinakita niya ang lahat ng ito hindi para masaktan ako, kundi para protektahan ako mula sa sakit ng kanyang nakaraan. Ang layunin niya ay hindi ang magtakip ng mga damdamin, kundi ang magbigay sa akin ng kalayaan mula sa mga bagay na hindi ko pa kayang tanggapin. Ang mga salitang iyon ay hindi ko kayang ipaliwanag, pero isang bagay ang tiyak. Siya ay naroroon, at ang pagmamahal na nararamdaman namin ay hindi nasayang. Ang kagalakan at ang sakit ay tila nagsanib, at sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan kong tanggapin ang kanyang pagkatao. Sa oras na iyon, hindi ko na inisip ang mga pagkakamali
ang mga pagkukulang. Nakita ko ang kabuuan ng aming pagkatao, ang aming mga pusong may sugat, ngunit puno ng pag-asa na maghilom. Ang mga sugat na matagal nang bumabalot sa puso ko ay unti-unting nagpapagaling. Hindi ko akalain na darating ang oras na ang lahat ng hinagpis, ang mga tanong, at ang mga kasalanan ay magiging bahagi ng ating paghilom. Sa bawat pagdapo ng araw, unti-unti kong natutunan na tanggapin ang lahat. Mga pagkakamali, mga pagluha, at pati na rin ang aming mga nararamdaman. Si Tito Carlo ay hindi na ang taong nakatago sa mga anino ng nakaraan. Nagsimula siyang magbukas, hindi lamang tungkol sa kanyang mga sugat, kundi pati na rin ang mga bagay na matagal niyang ikino-cover. Ang mga lihim na tinatago niya ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na magpatawad sa kanyang sarili. Ang mga oras ng kalungkutan at kalituhan ay naging pagkakataon upang mapagtanto namin na hindi kami kailanman magiging buo nang hindi tinatanggap ang mga nangyari sa aming buhay. Hindi ko na kailangang magtago pa. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi na isang lihim na nararamdaman ko lang sa loob ng aking puso. Natutunan ko nang tanggapin ito at sa bawat pagkakataon na magkasama kami, mas naging malinaw sa akin ang mga hakbang na kailangang gawin. Hindi ko alam kung saan kami patutungo, kung magiging higit pa ba kami, o kung magpapasya na lamang kaming manatili sa pagiging magkaibigan. Pero alam ko na ang mahalaga ay ang naging lakas namin mula sa lahat ng ito. Si Tito Carlo, tulad ko, ay nakaharap na sa mga bagay na hindi niya kailanman nais na pag-usapan. Ngunit nang magbukas siya, ang mga salita niya ay puno ng sakit at tapat na hangarin. Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong punto. Sabi niya, ang mga mata niya ay puno ng damdami. Sandra, hindi ko man aminin, pero mahal kita. Hindi ko alam kung paano mo ako kayang tanggapin, ngunit alam ko na ang nararamdaman ko ay tunay. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, ang puso ko ay tila umuuga, at sa bawat pagdapo ng kanyang tinig, ang lahat ng kaba ay naglaho. Hindi ko na hinahanap pa ang mga sagot. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang upang harapin ang katotohanan. Hindi namin kailangang ipilit ang mga bagay na hindi namin kayang isakatuparan agad. Ang mahalaga ay ang pagpapatawad sa sarili at sa isa't isa. Puno ng emosyon ang bawat titig, ang bawat pagdapo ng aming mga mata ay nagsasabing walang higit pang kailangang ipaliwanag. Ang pagmamahal na namutawi sa aming pagitan ay hindi na isang misteryo. Sa kabila ng mga pagkakamali, ang mga puso namin ay nagsimula ng maghilom at kami ay nagkaroon ng bagong pagkakaunawaan. Hindi na kailangan ng mga salitang magpaliwanag ng lahat. Ang bawat pagkilos, ang bawat patagilid ng ngiti, at ang bawat pagsulyap ng mata ay nagsasabi ng lahat. Hindi ko alam kung anong magiging kalagayan namin sa mga darating na araw. Ang takbo ng aming relasyon ay nagbukas ng mga posibilidad. Kung ito ay magiging isang mas malalim na pagmamahalan o kung magiging magkaibigan na lang kami na puno ng respeto sa isa't isa. Pero ang pinakamahalaga ay ang peace of mind na naramdaman ko. Ang sakit na dulot ng ating mga nakaraan ay naging tulay upang maghilom. Sa mga oras na yon, hindi ko na hinahanap ang mga sagot sa mga tanong ko. Dahil natutunan kong yakapin ang mga hindi kumpletong bahagi ng aming kwento. Ang pagtanggap sa katotohanan, sa mga pagkatalo at tagumpay, at sa mga pagkakamali, ang lahat ng iyon ay nagbigay ng bagong pananaw. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy kahit na may mga sugat. Ang mga sugatang puso namin ay natutong magpatawad. At sa huli, nahanap namin ang tunay na lakas na magpatuloy at dito nagtatapos ang ating kwento, mga kasirin. Sana'y nahanap ninyo ang mga aral
sa bawat pag-ikot ng mga pangyayari. Minsan, ang pagmamahal at mga pagkakamali ay magkaakibat, pero sa huli, ang paghilom ang nagbibigay ng tunay na lakas. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat kayo palagi at patuloy na magmahal, ng tapat at buo,